Marami pong pagkakataon, marami pong inabot po ang kamay ng ahensya even before that I joined the agency. Pero kapag nag-dialogue, hindi naman pwedeng i-impose mo yung will mo, no? It's a give and take process. Kailangan may parameters tayo ng dialogue. At si Secretary Vince Dizon nga, nakaraang Biyernes, hinarap yung piston. Po, Attorney, nagsimula na po itong 3 araw na transport strike nga ng mga transport group sa pangunguna ng Manibela. At isa nga po sa kanilang mga pangunahing dahilan ay hindi maayos na consolidation figures ng LTFRB. Ano ho bang masasabi po muna ninyo nito? Maayos naman po yun, yung figure. Siguro hindi lang sila nagkaintindihan yung nilabas. No? Kaya nililinaw ng inyong lingkod. Yung pong 86% saka 43%, doon nagkalituhan eh. No? Pero ganito po paglilinaw niya. Yung pong 86%, yung po yun percentage ng mga franchise, ng mga units with franchise na nakapaloob na sa consolidation. Ibig sabihin, ito yung mga nag-file o ng application for consolidation. That is the figure, yun 86%. Now, the 43% refers to yun approved na. Yung kung natapos na yun proseso at aprobado na. Yun naman ang 43%. Ngayon, ang isa pang katanungan, yung bang 43% na approve, yun lang ba ang bumabiyahe ngayon? Hindi po. Once nakapaloob na po sa programa ng consolidation, yung pong unit na yun, meron ng mga privileges. Like for instance, may confirmation na yun, may provision authority to fly the route, etc. Fuel subsidy. Yeah. So, pagka sinabi natin 86%, yun ang bumabiyahe o maaring bumiyahe ng legal. No? Kaya nga, meron pa rin tayo nakikita mga traditional na jeepney na hindi pa upgrade ng unit dahil kahit na yun ang unit nila, pwede silang bumiyahe ng legal dahil nakapag-consolidate na sila. Nakapag-file na sila for consolidation. So, yun po ang paglilinaw doon na iba yun iba po yun dapat na perspective dun sa 86, which is 86% filed for consolidation. At yun naman 43%, yun ang 43% of those that filed already went through the process at natapos. Opo. So, Attorney, ano ho ba yung nakarating na balita sa kanila? Hinggil nga po dito sa consolidation figures. Hindi ko po, nasusubaybayan lang natin sa media bilang bagong spokesperson ng ahensya. Ang claim ng Manibela ay na may kasinungalingan daw nung sinabi na 86% na yun consolidated. Yun. Wala pong kasinungalingan doon. Tama naman po yung figure na yun. No, na 86% already filed for consolidation. Ngayon, yung 43% na nasa dato rin naman ng LTFRB yun, yun yung natapos na. Oo. So, wala talagang dapat ikalito doon. Opo. Ano ho bang magiging implikasyon po pala kung nasa 86% na ng mga PUVs ang sumailalim na ng consolidation at bakit umabot pa, ikinagalit pa nila itong puntong ito? Yung mga nagtigil pasada? Yes po. Bakit nagkaroon pa sila ng tigil pasada? Ewan po natin, no? Na kahit napaliwanag yan, kahit hinarap na sila ni Secretary Vince Dizon, itinuloy pa rin nila.
Pero meron ho bang isasagawang pagpupulong upang mabigyan po sila ng pagkakataon din na mapakinggan? At, marami pong pagkakataon, marami pong inabot po ang kamay ng ahensya even before that I joined the agency. Meron na pong mga may mga paghikayat na mag-dialogue. Oo. Pero kapag nag-dialogue, hindi naman pwedeng i-impose mo yung will mo. No? It's a give and take process. Kailangan may parameters tayo ng dialogue. At si Secretary Vince Dizon nga, nakaraang Biyernes, hinarap yung piston. Opo. Pero attorney, ang sabi kasi ng mga transport group, particular ng Manibela, na posibleng itutuloy-tuloy pa nila itong transport strike hangga't hindi... Preparado naman po ang interagency sa Tigil Pasada na binubuo ng PNP, DOTR, local government, MMDA, para maging preparado. And as we speak now, wala namang gaanong epekto pa, katulad kahapon. Opo. Pero ito ho ba ay buong bansa? Tama ho ba, attorney? Isinagawa nilang transport strike? Yun po ang sabi nila, buong bansa. Pero without na ganun po yung kanila pong reach kasi may mga regional director naman po ang LTFRB na nakamonitor sa bawat region. Opo. Huli na lang, bago ko ipasa kay partner Admar, attorney, ano yung possible, initial solution ba o resolution para ma-resolve lang itong ginagawang transport strike ng mga transport group? Well, yun nga po, open tayo sa dialogue at open din po na kung baka may mga suggestions sila para i-improve yung polisiya, open po naman ang DOTR. Attorney, magandang umaga. Si Admar po ito. Congratulations po bilang pagkakatalaga bilang bagong tagapagsalita ng LTFRB. Attorney, ano po ang stand ngayon ng government? Meron po bang pagbabago pa sa PUV modernization or kung ano na po ang nasa panuntunan dito, tuloy-tuloy po ito? Meron bang nakikitang possible na remedyo or pagbabago, pag-amyenda sa patakaran na attorney? Sa ngayon po ay ganun pa rin ang polisiya unless there will be changes, no? Pero kung meron man changes, it will be for not to accommodate, not to accommodate yung mga yun para mapagbigyan lang po yung mga nagtigil pasada, kundi pangkalahatan. Baka pwede pa tayong i-improve, para bumilis yung mga application, at ano pa yung mga kailangan na gawin. Kasi ang LTFRB po implementing agency lang naman. So we are waiting for a change of policy. If there will ever be one, or there will be. But right now, as we speak, yung pa rin ang polisiya. Attorney, ano po yung specific na dahilan kung bakit medyo may kabagalan bago na consolidate? Maraming nag-apply. Sabi niyo nga po. Meron pong, yung pumasok po ako, tinignan ko po yung kanilang mga pag-aaral. There are some difficulty. May mga naka-itemize naman doon. At tingin ko yung po ang dapat natin ma-submit kay Secretary Vince para mapag-aralan. For instance, ang pinakamalaki pong dyan is yung financial paper, requirements para makabili ng bagong unit. Opo. Ano naman ang masasabi niyo po sa naging pahayag din po ng iba pa mga transport group na kung hindi ito itutuloy ng gobyerno itong PUV modernization, baka sila naman yung magsagawa po ng tigil pasada or protesta po ukol dito? Tuloy naman po yung programa. Inassure po yan ni Secretary Vince at ni Chairman Guad. Sir, ano po yung katotohanan? Kasi marami po mga lumalabas na balita at ito yung laging sinasabi po ng mga tsoper at mga operator na problema na nakikita nila sa PUV modernization ay mahal daw yung unit. Nasa at least 2 million pesos daw yung modernized jeepney. Yun nga po ang
yung iba po na kaya nila, no? So, kinakailangan natin ang isang template dyan para sa mga financial packages. Kung paano na kaya ng ibang, yung mga 43%. So, tinitingnan po yan ng ahensya kung paano mapagaan po nga yan. And in the past, meron nga po mga ginawa na yung LTFRB dyan para gumaan po yung financial requirement para sa pagpili ng bago. Opo. Attorney, di po ba natapos na yung para sa application ng consolidation? Tama po ba? Natapos na po yung deadline. Yung deadline para mag-file for consolidation. Pero sa ngayon po, siyempre may bago tayong kalihim sa Secretary Beans na naghihikayat na baka mayroon pang susmali. Then perhaps, kung may sasali pa, magkakaroon ng polisiya para sa late file. Opo. Opo. Ano po yung possible na mangyayari po dito, sir? Kasi nabanggit nga 86% pa lamang po yung nakapag-apply at 43% ang kumbaga consolidated na. Ano po ang mangyayari dito? Paano natin mapupunan naman yung mga possible na mga ruta na yung road rationalization po, kasama po yan sa programa. Kaya lang ka-activat po dyan yung tulong ng mga local government. So, yan din po yung isang masasabi natin kailangan tingnan, no? Para mas mapadali po yan. Opo. Attorney, siguro huling mensahe po ninyo para sa ating mga kababayan na nanonood po sa mga oras na ito. Well, ang DOTR po, may bago po tayong Secretary Vince Dizon. Proactive po yan at talaga po nakikinig sa mga hinaing po ng ating po mga nasa transport at commuter section. Bigyan po natin siya ng pagkakataon at bigyan natin siya ng tiwala dito sa mga dapat niyang harapin. Suportahan po natin siya.